Good morning sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Okay, so pag-usapan naman natin ngayon sina Harry Roque at saka itong si Congressman Pulong. Aba, hindi ba si Pulong ang ang huling nag-file kanina ng writ of habeas corpus? Okay. Ngayon, ang nakakagulat po dito si Harry Roque yung nagnotaryo. Napaisip naman ako, ano to? Nagkita sila sa Dubai kasi 'di ba sinasabi na si Harry Roque po ay nagtatago sa Dubai. Ang tanong ko dito ay anong oras ba nagsimulang mag-travel etong si Harry Roque? Si Pulong, 'di ba? Oh. 'Di ba kasama si Pulong? Ang nakita ko sa isang report kanina ay yung magkakapatid, yung dalawa, itong si Pulong, si Baste, at saka si Sarah ay susunod sa kanilang tatay. Ngayon, kung si Pulong kumuha na to ng permit para makapag-travel . So ibig sabihin etong si Harry Roque na pumirma rito sa kanyang petition, ayan . Ito hong nakalagay rito, other relief just equitable under the premises are likewise prayed for in 11 March 2025. Pwede ho kasi itong dokumento na to ay itinipe ito noong March 11, 2025. Pero ang pinaka-importante dito is yung anong petsa ito naman na panotaryo kay Harry Roque. 'Di ba? So ito yung pirma ni Harry Roque. The law offices of Harry Roque, counsel for petitioner. Ayan, by, and then ito yung pirma niya. So malabo naman yata na e-signature yan. And then ito, kompleto. Valid until, wala lang yung date kasi kung anong petsa ito na pinirmahan ni Harry Roque. Yung kanyang etong notaryo publiko. Diba? Pero sabi rin sa balita, Davao 1st District Paulo Pulong Duterte naghain din ng petition kahapon, March 12, kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Hiling din niya ang TRO na pakikipagtulungan ng pamahalaan sa ICC at Interpol. Pumirma bilang kanyang abogado si dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Balita ni Salima Refran ng GMA News. Diba? So nasaan si Harry Roque? Diba? Stamp signature? Hindi po pwedeng ganon. Alam niyo kung bakit? Ito yan . Naalala niyo yung issue nung notaryo publiko? Nung kay Alice Goo? Diba? Si Alice Goo wala naman po dito sa Pilipinas nung nagpanotaryo. Yung tauhan niya, dinala yung papel, tapos pinapirmahan doon sa abogado sa San Jose del Monte, Bulacan. Tapos merong nakita yung attorney na babaeng maganda ron sa loob ng sasakyan na maputing kumaway sa kanya. Akala niya daw, ito na si Alice Goo. Ano ho ba ang nakalagay sa ibaba ng notaryo? Diba? Nakalagay doon, subscribe and sworn to before me. Ibig sabihin, pinanumpaan ito sa harapan ko. Ano ho ba ang kapalit na parusa kung nilabag ito? Ngayon, mahigpit po ngayon dyan ang Korte Suprema. Kinakailangan kapag notary public, present yung nagpapanotaryo. Lalo na kapag nagkaroon ng problema. Diba? So, kung ito naman po ay pinapirmahan ni Pulong kay Harry Roque doon sa Dubai, pero ang tanong nga dumaan ba ng Dubai itong eroplanong sinakyan nila ni Pulong papunta ron sa the Netherlands? Diba? So posibleng doon na papirmahan. Pero kung direct flight naman ito sa the Netherlands, nasa Pilipinas si Harry Roque. 'Di ba? Baka
nasa KOJC, doon nakatago. O baka, nasa bahay ni Pulong. Ay, di ba? Mapapaisip ka eh. Go Philippines, what do you think, pare? Di ba? Anong nangyari? March 12. O, March 11 na prepare itong dokumento. Di ba? Ito, pirmado ni Harry Roque. So, kung sasabihin naman pinapirmahan yan before the flight. Okay? Kung ito po ay before the flight, ang tanong, merong disbarment case si Harry Roque. Pwedeng madagdag ito kay Harry Roque sa disbarment niya. Di ba? Kasi paglabag ito eh. O baka sasabihin through Zoom, e-signature. Ay nako, eto kailangan ma-question din siya rito, matanong din siya rito. Okay? Ako tingin ko nandito lang sa Pilipinas si Harry Roque. Kaya siguro sinasabi ng NBI na alam na namin kung nasaan si Harry Roque. Nako, abangan na lang natin. Pero parang, di ba? Mukhang may papaliwanag si Pulong dito pag uwi.